Alam mo ba kung bakit sobrang higpit ko sa oras? Ito yung mga panimulang salita ko. Nung ipinatawag ko ang isang estudyanteng magaling sa klase, pero parating late sa mga gawain, baby. Hindi naman ako ipinanganak na ganito. In fact, nung mga kabataan ko, sanay din ako sa tinatawag nating Filipino time. May panahon na sobrang sanay ako magsabi na mamaya na lang, may oras pa. Hanggang sa ang 5 minutes late naging normal. Tapos napansin ko, hindi lang pala oras ang nililate, pati mga goals ko. Bilang isang guro, na-realize ko na kapag ako ang late, parang ipinapakita ko rin sa mga estudyante na okay lang ang pagiging late. At hindi mo maikakaila kapag teacher ka, ikaw yung unang tinitingnan ng mga kabataan at syempre ng ating lipunan. At unti-unti kong nadadala ko rin ang habit na iyon sa ibang bahagi ng buhay. Pagpapasa ng requirements, pagre-reply sa mahalagang mensahe, at maging sa mga oportunidad na minsan hindi na bumabalik. Napansin ko rin ang isang ugali na madalas makita sa mga successful individuals. Gusto mo bang malaman? This is for you. Life hack. Mabilis silang magdesisyon at mabilis silang kumilos. Hindi nila hinahayaang maging hadlang ang sobrang pag-aanilangan o walang katapusang mamaya na habit. Kaya sobrang hinahangaan ko talaga yung mga other Asian countries kagaya ng Japan, South Korea, China, and Singapore. Kilala ang mga lipunang ito sa pagpapahalaga sa oras at pagiging maagap sa maraming aspeto ng trabaho, negosyo at pang-araw-araw na buhay. Ang ganitong kultura ng pagiging maagap at disiplinado ay isa sa mga raming salik na nakatulong sa kanilang pag-unlad. Kasama na dito ang aspeto ng education, innovation at maayos na mga institusyon na kanilang lipunan. Doon ko naiintindihan na ang pagiging late ay hindi lang tungkol sa oras. Isa itong pattern ng pag-iisip na naipasa mula sa unang henerasyon hanggang sa kalusuyang henerasyon. At kung hindi natin ito maisasagawa at mabago, ito din ang maipapasa mo sa susunod na future generation. Kapag nasanay kang ipagpaliban ang maliit na bagay, mas madali kang mahulog sa procrastination. At ang procrastination, unti-unting ninanakaw ang disiplina at ang pagkakataong dapat sana ay para sa iyo. Kaya yung sinasabi na prime age mo to, prime age mo sana ito, pero hindi mo na isagawa kasi mas kinain ka sa sistemang mamaya na lang, may oras pa. Hanggang sa hindi na natin namalayan na tumatanda na tayo at hindi na kasing lakas yung kakayanahan natin at enerhiya 10 years ago, 20 years ago, and 5 years ago. Kaya ngayon, pinipili kong dumating ng mas maaga, hindi dahil perpekto ako, kundi dahil gusto kong sanayin ang sarili ko na maging taong mapagkakatiwalaan sa trabaho, sa pangako, sa pananalita, at sa pag-abot ng aking pangarap. Dahil sa huli, ang pagrespeto sa oras ay pagrespeto rin sa buhay at kinabukasan, hindi lang sa akin, pati na mga taong nakakahalimuha ko araw-araw at nakakausap ko patungkol sa mga bagay na gusto kong ipahiwatig. Gayon din ang gusto kong advokasya na ito ay mabago para may mapasa tayong mas maganda sa susunod na henerasyon na mga Filipino. Teacher Calma here, nagbababad sa social media para magkwento ng mga bagay na may kwenta. At your service. See you!